Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin Ninyong Biblia. Know Your Bible program. Matid po sa inyo ng World Radio International through White Sparrow Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Yung po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito na po ang last Sunday of the month of June 28, 2026. Ang ating pong paksa na pag-uusapan ay church music, a cappella, or instrumental, which, based on the book of Ephesians, chapter 5, verse 19, and Colossians 3:16. Binabati ko po ang ating mga radio listeners sa Baguio City, kapatid na Carlos Garcia dyan sa Rainbow Subdivision, Balawas and Capsula family dyan po sa Itugon, Benguet, and of course Sister Miriam Tasis dyan po sa San Juan Abra, and Brother Fidel Tasio dyan po sa Aringay, La Union, kasama po si Brother Jay Bangkiray. Mga kapatiran sa buong Cordillera Region, Baguio City, Benguet, Pangasinan, La Union, and of course, saan pang lugar na inaabot po ng ating signal. Mabasahin po natin ang ating texto sa Ephesians chapter 5, verse 19, and Colossians 3:16. Sabi dito sa Ephesians 5:19, speaking to yourselves and psalms, hymns, and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. And of course, Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Yan po yung ating mga teksto sa English version. Basahin natin sa Filipino version. Efeso Kapitulo 5, talatang 19. Ganito po ang sinasad sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Efeso. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual, buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Efeso 5:19. At sa Colosas 3:16, ganito naman ang sinasabi sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Colose. Ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso, turuan niyo at paalalanan ng isang isa ng may buong karunungan, buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual ng may pagmamahal sa Diyos. Yung pong ating mga teksto na binasa natin sa wikang English at sa wikang Pilipino. Dumaga na po tayo sa ating introduction. The earliest Christians practiced a cappella, or what you call vocal only. Singing, musical instruments were not formally introduced into worship until the 7th century. So yung mga unang Kristiyano po, sila po ay gumamit lamang ng tinatawag nating a cappella or vocal sa pamamagitan lamang ng pag-awit, at ang paggamit po ng mga instrumentong musikal ay hindi po nila ginagamit noon hanggang sa tinatawag nating ikapitong siglo or 7th century. In other words, 700 years after the establishment of the church, saka lang po pumasok yung paggamit ng instrumental worship or music sa pagsamba. Ang culprit po noong panahon na yun si Pope Vitilian, who introduced the musical organ in 670 Anno Domini. So yung nag-introduce po, yung unang gumamit ng musical instrument sa church worship ay ito pong si Papa Vitaliano. So nung panahon yun, popular na po yung Roman Catholic Church. However, their adoption across Christianity was incredibly slow and highly controversial. Bagamat ginamit na nila sa 670 Anno Domini ang
musical instrument, medyo mabagal po. At marami po ang nag-object o ayaw pumayag sa paggamit ng musical instrument during the time. So sa ating pong pag-aaral mga kaibigan at mga kapatid, napakahalaga po ito kasi marami pong mga denominational groups, so-called Christian groups, ang gumagamit ng musical instruments sa kanilang pagsamba sa ating Panginoon. So, yun pong ating pag-usapan. Number one reason or other subject, the history and the development of instrumental music among churches. Kung instrumental music sa secular, marami po yan. Now, number two discussion subject, arguments favoring the use of instrumental music. Ano po yung mga argumento na pabor sa paggamit ng musical instruments sa pagsamba sa ating Panginoon? Number three, arguments against the use of instrumental music. So kung mayroong in favor, mayroon din pong not in favor or against ang paggamit sa mga instrumento sa pagsamba, instrumental music rather. Now the number four and last of the part of the lesson is worshiping God and Spirit in truth. Ano po ang ibig sabihin ng John 4:24 kung saan ay sinulat ni Apostol Juan, worship God and Spirit and in truth. Ayun po ang ating pag-uusapan sa ating discussion intended for June 28, 2026. Yan po ay sa Radyo GMA, broadcasting from Baguio City, Barangay LS 92.7 every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. So mga wala pong YouTube, if you want to contact me, ang aking pong smart number 059-49329 and of course ang aking Globe 0917-300-3134. I'm sorry, 0917-700-3134. Hindi po pala 300. Now let's go to our discussion. First of all, pag-aralan po natin yung history and development of instrumental music sa mga churches. Alright, from the 1st to the 6th century, the first Christians and early church fathers rejected instruments. Worshippers chanted and sang a cappella to distance themselves from pagan rituals. So anong nangyari? Mula po ng una at ika-6 na siglo, pag siglo na ibig sabihin, first 600 years, ang mga unang Kristiyano po ay hindi sila gumamit ng musical instruments. Ang mga sumasamba sa Panginoon, they were just singing, kumakanta lang sila, para sila ay maiba sa mga pagsamba ng mga pagano na marami pong tinatawag na rituals, maraming awitin. So, sila po ay gustong maiba, so sila po ay kumakanta lamang. Now, nang maging popular na po yung iglesia sa Roma na napalitan ang kanilang pangalan, the Holy Catholic Apostolic Church of Christ, during the 7th and 13th century. So, ikapito at 13 siglo, 1,300 years na after Christ, no? The introduction of the church organ in 670 was met with fierce protest and therefore was removed. So nang introduce po yung musical instrument sa mga pagsamba ng mga unang Kristiyano ng taong 670 Anno Domini, 670 ng panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ay marami po ang objection. Marami ang hindi pumabor. Marami ang against it. Hindi sila sumasang-ayon. Organs did not gain widespread acceptance in the Catholic Church until the 13th century. So yung paggamit ng musical instruments sa iglesia, o nung panahon na yun, tinatawag na silang Roman Catholic Church, ay naging acceptable. Tinanggap lamang during the 13th century, 1,300 years after Christ. So yun po ang kwento dyan. Now, during the Reformation movement, ito po yung Reformation, ang namuno po dito ay si Martin Luther, na isa pong pare, isang mungha, isang profesor sa Wittenberg, Germany.
gusto niyo pang mabago yung Roman Catholic Church. Kaya tinawag na Reformation. Gusto niya lang mabago. Mapalitan yung mga doktrina na hindi niya sinasayunan. Ito po nangyari 1,600 years after Christ or 16th century. At kasama niya po diyang mga reformers na yan ay sina John Calvin, John Knox. And during the time, hindi pa sila paborito. Si Calvin, si John Knox, at si Martin Luther, of course, completely remove organs from churches. So, hindi sila gumamit ng mga musical instruments sa kanilang pagsamba. Actually, ang tawag nila, they condemn them as worldly and unbiblical. So, makamundo raw at hindi sangayon sa Biblia. But, by the year 1727, 1727, kung sa Espanyol po yan, or 1727, there is only one organ left in all of Scotland. So, buong Scotland, parte po ng United Kingdom yan noon, wala na pong masyadong musical instrument. In fact, isa lang po ang naiwan. Now, during the so-called Protestant revival, pag sinabi nating Protestant revival, dumarami na po yung against the teachings of the Roman Catholic Church. So, very popular na po yung Protestantism or Protestant revival mga taong 18th and 19th century. Pag sinabi natin 18th to 19th century, malapit na po sa kapanahonan natin. And by the year 1770, 1170, organs were widely installed in Puritan heritage churches and gained widespread acceptance in American churches by the 1800s. So nagbago na po yung kapanahunan during the so-called Protestant Revival, taong 1770. Ang mga Puritan churches, sabi nila Puritan, yung gusto nila maging pure talaga, sila naman po yung unang gumamit ng mga musical instrument. At pati na rin sa Amerika, nagamit na rin po yung mga musical instruments sa taong 1800s, 1800 after Christ. So yun po nangyari. Now, continue. Whereas among the churches of Christ, between the 19th and 20th century, nagkaroon po ng major split or decision na naganap doon sa sinasabi nating American Restoration Movement. Ito ang Restoration Movement, ito po yung pagbabalik sa Bible. Where the Bible speak, we speak, and where the Bible is silent, silent. Yun po yung ang namumuno po dito noon ay mag-amang si Thomas at si Alexander Campbell. Now, in the year 1859, 1859, the first documented use of an instrument in a restoration church in America was in Midway, Kentucky in 1859. Ulitin ko po, yung una pong paggamit ng musical instruments sa mga restoration churches, yung pong gusto bumalik sa Biblia, ay nangyari po sa Amerika, sa Midway, Kentucky in the year 1859. So, ang resulta po, this caused a formal division in 1906, splitting the restoration churches into the Christian Church Instrumental Group and the so-called Churches of Christ or the a cappella group. Ulitin ko po. So dahil po sa nangyari sa Kentucky, year 1906, nagkaroon po ng formal division ang mga restoration churches at yung gumamit po ng instrumento, ang tawag nila sa kanilang sarili, Christian Church, or sometimes they call themselves Church of Christ Instrumental Group. At meron din pong tinatawag na Churches of Christ a cappella group o yung umaawit lamang at hindi gumagamit ng instrumento. Now, how about in Eastern Orthodox churches? Pag sinabi natin Eastern churches, ito po yung mga iglesia sa Asia Minor. Noong panahon na they were called Asia Minor. But during this time, it was already called the Turkey. Yeah, yun po yung modern Turkey. So, mayroon pong Eastern Orthodox Church and Christians there. Sila po ay hindi gumamit ng instrumental music sa kanilang pagsamba hanggang sa ngayon. Ulitin ko po, the Eastern Orthodox
the Orthodox Christians continue their historical traditions and do not use mechanical instruments in worship even today. So yung mga Kristiyano po sa Eastern Orthodox found in Asia Minor, but today it's actually modern Turkey, hindi na po sila gumagamit ng instrumental music sa kanilang pagsamba. Now let's go to the second part of our lesson. Arguments favoring the use of instrumental music. Ano po naman ang mga argumento ng mga Kristiyano, so-called Christians o denominational groups kung bakit sila ay gumagamit ng musical instrument? Meron po tayong 8 part ng ating lesson. Number 1, the Old Testament precedent points to the extensive use of instruments in temple or tabernacle worship. So yun sa panahon ni Moses, panahon na ng mga judges, ng mga hari, Old Testament po yan, ginagamit po sila mga instrumental music. Of course, mayroong karamihan na ginagamit na harps, cymbals, and trumpets. Wala pa yung pang mga modern na mga musical instrument. So yun po ang nangyari. So ito yung ginagamit nilang reason o dahilan kung bakit dapat daw magkaroon ng musical instrument sa mga congregations sa ngayong kapanahonan. So they argue that God delights in instrumental praise, and the Old Testament establishes a timeless pattern to use the instrument to glorify Him. So sabi nila, natutuwa raw daw ang Diyos nung panahon na yun sa paggamit ng mga musical instrument para siya ay purihin, at ito raw ay panghabang panahon ayon sa kanilang argumento. And also, they use the Greek word sa Ephesians 5:19. Meron po ginamit doon, psalms, o sa Griego po, salo or salyo. Sabi nila, it connotes the plucking of a string instrument. So yung salitang salo or salyo, ibig po sabihin yun, mayroon kang kukutingtingin na instrumento, parang gitara po. Ganun po ang ibig sabihin nila ng word na salo. And to make melody in the heart does not prohibit instruments, but rather encourages them alongside with vocal praise. So yung interpretation po nila ng Ephesians 5:19, kung saan sinulat ni Apostol Pablo, making melody in your hearts, sabi nila, hindi raw nagbabawal yun ng paggamit ng musical instrument, but in fact, it even encourages the use of singing with instrument. Yun po ang sabi nila. Now, many denominations argue that Colossians 3:17 gives believers the freedom to use musical instrument to glorify God if their intention is pure. Sabi doon ni Apostol Pablo sa Colosas 3:17, anything that you do in word or in deed, so long as you do it in the name of the Lord, tama raw yun. So, you can do anything in word or in deed if it is in the name of the Lord. So, yun po yung ginagamit ng mga denominational churches. Colosas 3:17 na nagsasabi na ang mga sumasampalataya kay Kristo ay may kalayaan na gumamit ng musical instruments, piano, gitara at iba pa para purihin ang Diyos kung ang kanilang intention ay dalisay na dalisay. Another pure, genuine. So instrument, according to them, act as helpful aids in the pitch, rhythm, and timing for the church to sing together in unison. So sabi nila, yung mga musical instrument, maganda yan. Tama yung pitch, tama yung rhythm, tama yung timing sa pag-awit at sa pagpupuri sa Panginoong Diyos kapanahunan, whether it's one day, Sunday, or what. Ano mang araw. Ano pa? Anong argumento nila? Number 5, musical instrument helps worshipers express reverence, joy, and sorrow in the ways that human voice cannot do. So sabi nila, ang mga musical instrument daw, pwede raw makatulong sa mga sumasamba sa Diyos to express reverence, to express joy, sorrow, na hindi pwede raw gawin ng boses ng tao. Yun po ang sabi nila. So the mode of worship, that is the use of instruments,
is therefore left to the church discretion as an expediency adopting the best to edify the congregation. Ay, ulitin ko po. So yung pamamaraan ng pagsamba, especially yung paggamit ng instrumento, ay nasa discretion doon ng church. Nasa pag-iisip ng iglesia, sa kanilang kaparaanan o pag-iisip na tama, at ito raw ay talagang kailangan. Adapting the best to edify the congregation. So kanila, ang paggamit ng instrumento ay isa lamang pamamaraan at ito ay depende raw sa mga napagkakasunduan sa loob ng iglesia. Adapting the best to edify the congregation. So yun po yung mga argumento nila in favor of the use of instrumental music in worship. Now, let's go to the third part of our lesson. Ang third part ng lesson po ay arguments against the use of instrumental music. Ito po ay, sabi nila, ito po yung ang stand ng mga members ng Churches of Christ all over the Philippines and of course all over the world. Kasi raw, ito raw ang sinasabi ng Biblia. Now, let's try to see the explanation of the arguments against the use of instrumental music. There are about 10 points na i-discuss po dito. I hope you are listening. And if you have not subscribed to this channel, Know Your Bible program, kayo po ay in-encourage namin mag-subscribe so that you will have always a notification every time there is a new video. And of course, this is a weekly broadcast sa radio and sa YouTube, ganun din po, weekly. Number 1, the New Testament exclusively commands singing and making melody in the heart. Saan po mababasa yan? Of course, binasa natin yung dalawang teksto kanina. Ephesians 5:19 and Colossians 3:16, ito raw ay nag-uutos ng pag-awit at paggawa ng musika sa mga puso. In other words, hindi kinakailangan ng musical instruments. Churches of Christ operate on the principles that the silence of the scriptures regarding mechanical instruments prohibits their use. So, sabi ng mga members ng Churches of Christ, ang prinsipyo na sinusunod daw ay the silence of the scripture. The silence of the scripture says, wala pong authorization ng paggamit ng musical instruments sa worship. And therefore, very clear sa kanila, Churches of Christ, sabi nila, hindi raw pwede gumamit ng musical instrument sa pagsamba sa Panginoon Diyos any day of the week. Now, introducing a musical instrument, ayon sa argumento nito, is completely a different type of music. In other words, there are only two types of music, the vocal and the instrumental. So when the Bible says in the New Testament, Ephesians 5:19, Colossians 3:6, it says, singing, that already exclude the mechanical or instrumental music. Ano naman ang explanation nila sa paggamit ng hymn books, tuning forks, or even microphones? Sabi na these are only innocent aids to help everyone sing and not additions to the command. Alright, explanation. Ito raw paggamit ng mga musical hymn books, tuning forks, yung para makuha mo yung tamang pitch, pati yung paggamit ng mikropono ay tulong lamang para makaawit ng maayos at hindi po dagdag ito sa kautusan ng Panginoon Diyos. In the utos is of course singing and not use instruments. So under the new covenant of Christ, the focus therefore shifts from physical sacrifices to spiritual ones. Doon po sa Old Testament, gumagamit sila ng mga physical or animal sacrifices, pati na yung mga instruments sa worship. But during this time, Christian dispensation, sabi ni Apostle Pablo, it should be the spiritual sacrifices. Doon po sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Now, ano pa, yung argument ng mga against the use of instrumental music? Well, they say that the early church fathers
like John Chrysostom and Basil the Great, heavily opposed instrument. Ito po mga church father, ito po yung mga church leaders noong panahon na yon. Kaya lang tinawag sila na instead of church leaders lang, pinalitan nila, ginawa nilang fathers. Parang fathers din, no? So John Chrysostom and Basil the Great heavily opposed instruments. Ito pa, they viewed them as remnants of pagan, secular, or theatrical Roman entertainment. So sabi ito ni John Chrysostom at Basil the Great, yung paggamit daw ng instrumento ay kasama pa sa tinatawag nilang pagsamba ng secular na Romano Imperyo. In other words, when Rome was not yet Christianized, in quotation mark, gumagamit po sila ng mga instrumento at marami pang mga rituals sapagkat marami po silang sinasambang mga Diyos-Diyosan. They were not worshiping the true God in heaven. So yun po yung argumento nitong si John Chrysostom and si Basil the Great. Historically, brothers and sisters, the introduction of the organ and other instrument was viewed as popish innovation. Ano pong ibig sabihin ng popish innovation? In other words, ideya po ng mga papa ng Roman Catholic Church, ang paggamit ng mga instrumental music or instruments in worship. So it is therefore an unbiblical tradition introduced by the Catholic Church during the Middle Ages, expressed by John Calvin and the Puritans. So sabi ni John Calvin at ito pang mga kasama niya, ang paggamit daw ng instrumento ay isang tradisyon na sinimulan po ng Catholic Church during the Middle Ages. Pag sinabi natin Middle Ages, mga 16th, 17th century na po yun. 1,700 years after Christ. So napakatagal na po na panahon. And during the time, from communal worship to an entertainment-based performance, the congregation becomes an audience and not active participant. Explanation po. So, primero, ang mga Kristiyano, the early Christian, between 1 to 600 up to the 17th century, communal worship, congregation worship po, samba, kanta. At sabat, nang napalitan na yan, ng paggamit ng mga instrumental music or instruments, musical instrument, ano po ang nangyari? Yung kongregasyon, yung mga tao sa church, hindi na po active participants. Para silang audience. So nakikita nila yun, nagpe-perform sa stage, gitara, nagpa-piano, para yun sila yung mga actors na. Yung congregation parang audience. Kasi hindi na sila nagpa-participate. Hindi na sila kumakanta. Nakikinig sila doon sa mga tumutugtog at siyempre may kasama rin kanta yun. So, praise bands, therefore, brothers and sisters, overshadow the human voice and hinders the camaraderie and unity of the church. So, pag mayroon pang praise band, may banda na doon sa stage ng church, nawawala na yung kapangyarihan ng tao na kumanta, gumamit ng kanilang boses, at nawawala rin yung tinatawag na pagkakaisa or unity of the church in worshiping God. So yun po yung mga argumento against the use of instrumental music. The last part of our lesson, brothers and sisters, I hope you are still there. Matyaga kayong nakikinig at pinag-aaral natin yung pinakamahalagang parte ng ating pagsamba sa Diyos. The use of instrumental music. Is it scriptural or not scriptural? Now, last part ng discussion. How do we worship God in spirit and in truth? What is the meaning of that? Ano po ang kahulugan ng sinabi ni Apostol Juan, of course, statement of Jesus Christ yan na sinulat ni Apostol Juan sa John chapter 4, verse 23 and 24. The time will come when people will not worship God in any place, but people will worship God in spirit and in truth, sa katotohanan at sa espiritu. Ano pong ibig sabihin yan? Number one, pag sinabi natin in spirit, spirito, it means honoring God with genuine, heartfelt sincerity rather than the rote obedience and mechanical action. Ulitin ko po. So pag sinabi natin in spirit, spirito,
In other words, genuine, galing sa puso, at hindi lang yung parang sumusunod ka lang para kang isang robot na walang iniisip. Ganun lang po yung parang AI, Artificial Intelligence. So, hindi po galing sa puso pag hindi siya in spirit. Walang sincerity. And also, it strips away pretense, hypocrisy, and religious showmanship. Pag sinabi natin in spirit, wala pong pagiging hypocritical na pagsamba o pakitang tao lamang kung hindi talaga yung galing sa puso. The New Testament specifically commands Christians to sing and does not mention musical instruments. So inuulit ko po lang sinabi ng Ephesians 5:19 and Colossians 3:16 na wala pong sinabing gumamit ng musical instrument sa pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Doing so would go against the principle of worshiping God according to this word. So pag ginamit natin yung instrument, hindi na po tayo sumusunod sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. So when we worship God in spirit, it means doing exactly what the Word of God authorizes. Ano po ang binigyan ng otorisasyon? Ano po ang pinayagan ng Diyos? Under this view, adding instrument goes beyond the written word and cannot be considered worshiping God in truth. Ano sabi doon sa Revelation 22 verse 18 and 19? You shall not add to the words of the prophecy, and you will not also subtract. Huwag mong bawasan, huwag mong dagdagan. Kung anong sinabi ng Diyos, yun po ang dapat sundin at huwag dagdagan, huwag bawasan, o huwag papalitan. And therefore, brothers and sisters, let this be clear. There is no New Testament command or example of the early church using mechanical instruments in worship. Ulitin ko po. Wala pong halimbawa, wala rin pong utos sa mga unang miyembro ng Iglesia ng Panginoong Jesucristo na gumamit ng instrumental music sa kanilang pagsamba sa Diyos. Napakalinaw po ng Biblia. The early Christians believed the only way to worship God in truth is to sing a cappella, making the heart as the only instrument. Ulitin ko po. Ang mga unang Kristiyano ay naniniwala na ang pagsamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan ay para umawit lamang at hindi gumamit ng instrumento. Ang instrumento po ay ang ating puso. Making melody in your hearts to the Lord. Yun po yung ating leksyon. Sa pagtatapos po, conclusion na. Meron po kayong mga katanungan, pwede kayong mag-comments and ask questions dito po sa aking YouTube channel. O kung hindi man, tumawag kayo sa aking number 059-49329 and 0917-700-3134. Yan po ang aking mga numbers, Globe and Smart. Now, let's go to our conclusion. When the Spirit and truth combine, they create a balanced, joyous appreciation of God that transform both your personal life and that of your congregation. Ulitin ko po. Pag pinagsama natin yung katotohanan at ang Espiritu, kakaroon po rin tinatawag na balance. Balance, joyous appreciation of God that transform, binabago yung ating buhay, pati na rin ang buhay ng buong congregation. So yung po ang benepisyo ng pagsamba sa Diyos at sa katotohanan. The Spirit without the truth, kung puro lang Espiritu, walang katotohanan, that is only very emotional type of service. Pag nawala na po yung emosyon, parang wala na rin. Parang yung emosyon kasi parang kung excited ka lang sa kalang, walang katotohanan. Subalit, kung katotohanan lang man, walang espiritu, truth without spirit leads to dry, joyless legalism and dead orthodoxy that lacks genuine love for God. So kung truth lang, puro lang katotohanan, hindi mo naman nilaluan ng emosyon o espiritu, very dry yan. Para sabi nila, joyless, walang kasiyahan, legalistic, at patay na pamamaraan ng pagsamba sa Diyos at kulang sa pagmamahal. Dapat magkasama yan.
Kaya sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, John 4:23-24, worship God in spirit, na walang nakikitang mga instrumento, walang mga ribulto. And of course, in truth means the teachings of Christ. Ano sabi ni Kristo? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. So therefore, brothers and sisters, if you are not in Christ, and if you are not yet in the church of the Lord Jesus Christ, we invite you, therefore, to worship God in spirit and in truth, according to John 4:24. Kung kayo po ay hindi pa miyembro ng Iglesia ng Panginoon sa Kristo, inimbita namin kayo, sumampalataya kay Kristo, magpabautismo para sa inyong kaligtasan ayon po sa Marcos 16:16. Sabi pa rin Apostol Pedro, mangagsisi kayo at magpabautismo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Gawa 2:38. Kailan kayo magpapabautismo? Sabi ni Apostol Pablo, 2 Korintos 6:2, this is the acceptable time. Today is the day of salvation. Maraming pong tao, postpone ang postpone. Saka na lang sa birthday ko, next year na lang. Alam nyo ba, pag pinospone nyo, hindi nyo alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon, at hindi rin natin alam kung kailan babalik si Kristo. Ang example po sa New Testament, when they accept Christ as Lord and Savior, immediately they are baptized. Hindi po nila ipinagpapaliban ang kanilang decision making. So, Christ is inviting you, sabi ni Kristo, Matthew 11:28-30, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Manalangin po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Our Lord God and Father in heaven, marami po salamat sa lesson. Marami po salamat sa pagpadala mo sa aming Panginoon sa Kristo, na aming tagapagligtas at Panginoon. Marami po sa ating salamat sa mga sponsors, World Radio International, True Heights Federal Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA, kapatid na Rico, Salican Las of San Fernando City, Pampanga, kapatid na June and Sister Dina Kaogiran of Metro Manila, kapatid na June and Sister Rose Ontalasco of Ontario, Canada, kapatid na Greg and Luz Manuel of Lingayen, kasama po dyan si Jonathan and of course Annalyn Ramos, Sister Hilda and Juanita Manuel, yan po sa Lingayen, kapatid na Alan Katso, Christopher Olisco, Christopher Docusin po dyan sa Anda, Pangasinan, and of course sa La Union, kapatid na Jay Bangkira and the congregation there, sa Aringay, La Union, mga kapatiran sa Kabanatuan, Brother June and Sister Tess Abaya of Kabanatuan Church of Christ, and of course dyan po sa Quezon Province, Christopher, mga kapatiran natin dyan, Dean Quijano, Emerson Fernandez, and of course, Brother Berigio Marvel. Yan po ang ating pasasalamat, and of course, Lord, we ask Thee to cleanse us and forgive us from our sins. For we pray in Jesus' name. Amen.
Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.